Alam niyo ho, ang ganda ng timing ng Lent o Kwaresma ngayong taon 2026. Bakit? Kasi sumabay ito sa 40th anniversary ng EDSA People Power Revolution na nangyari noong 1986 na sigurado kung hindi na natatandaan ng marami sa inyo. 40 years. Ang Kwaresma, ang ibig sabihin, 40. 40 days. Si Moises umakyat sa bundok, nagdasal, at ng pagbaba. After 40 days, dala niya yung 10 Commandments. Si Jesus, 40 days siya sa disyerto bago nagsimula ang public ministry niya. Kasi importante yung 40 sa Israelite people. Dahil matapos na sila'y lumaya sa pagkaalipin, hindi naman sila diretso sa promised land. Naglakbay sila ng paikot-ikot sa disyerto. How many years? 40 years. Kaya, huwag naman tayong mabagot. 40 years na tayo. 40 years na nung mapanumbalik ang demokrasya sa ating bansa. Pero alam natin, hindi pa ito lubos. Napakagandang paalala, lalo na sa konteksto ng krisis na kinakaharap natin ngayon bilang isang bansa tungkol sa korupsyon. Hindi lang sa flood control, kundi sa lahat ng government infrastructure projects. Narinig natin ang good news. Ang yaman-yaman pala ng Pilipinas. Pero ang bad news, nananatiling dukha ang nakararami sa atin dahil nawawaldas pala ang kabangyaman ng bansa natin imbes na magamit para sa serbisyong pampubliko. Yan ay failure sa demokrasya. Lumaya na nga tayo sa dictatorship. Pero hindi pa rin nawawakasan ang mga political dynasties. Naibalik na nga ang demokrasya sa bansa natin. Pero marami sa mga institusyon natin sa pamahalaan, inutil pa rin. Hindi umuubra ang checks and balances. Namamayagpag pa rin ang politika ng pagpapatron na dahilan kung bakit kahit alam naman natin matagal nang dineklara ng Supreme Court na unconstitutional, paulit-ulit sinisingitan pa rin ng pork barrel ang ating national budget. Kaya nauuwi sa mga kickback. Hino-hostage ng mga politiko ang mahihirap sa pagpapalawig sa kultura ng ayuda. Dahil alam nila, maraming desperado. At ginawang negosyo ang politika. Kaya hindi maayos-ayos ang mga serbisyong pampubliko na kailangan ng mga mahihirap sa ating bansa. Malungkot ito. At alam din natin, nitong mga huling panahon, sumobra na sila. 77.5% daw ang nauuwi sa kickback. At ang natitira sa project, 22.5% na lang.
you overprice yung project, substandard, o kung minsan, project complete sa papel, pero sa totoo, walang nangyari. Mga kapatid, ibig sabihin, kahit nangyari ang EDSA People Power, kahit nanumbalik ang demokrasya, mahaba-haba pa ang lakbayin para malubos ang ating pagbabago. Nasa disyerto pa rin ho tayo. Pero mahaba-haba na rin ang 40 years. Kahimanawari, matatanaw na natin ang promised land. Walang shortcut mula sa pagkaalipin tungo sa paglaya sa promised land. Maraming mga pagsubok ang kailangang harapin. Katulad ng bayang Israel. Of course, minsan, natutokso tayo na masiraan ng loob, na umatras at magbalik na lang sa buhay alipin. Ganyan-ganyan ang sumbat ng mga Israelita kay Moises. Bakit mo pa kami pinalaya? Mas mabuti pang alipin na lang, at least kumakain, ang sabi nila. Natutuksong sumuko sa kabiguan at mawalan na ng pag-asa. Kaya tayo nagkakatipon ng ganito upang magnilay sa gabay at liwanag ng ating pananampalataya. Kasi madalas akala natin automatic na magbabago na ang lahat kapag nabago ang konstitusyon, kapag binago ang batas at mga patakaran. Hindi pala. Tayo pala ang unang dapat magbago. Dahil tayo mismo ang magpapabago ng ating lipunan upang ito'y maging mas patas, mas maunlad, hindi lang para sa kakaunti, kundi para sa nakararami, upang ito'y maging tunay na mapayapa. Totoo, minsan, akala siguro natin galit ang Diyos sa atin. Dahil sa dami ng mga kalamidad na dumadapo sa atin. Dahil sa paulit-ulit na problema natin sa korupsyon. Pag-uusapan ngayon, bukas makalawa, business as usual. O dahil sa paulit-ulit na pagkakabudol natin sa mga gumugobyerno sa atin. Bahagi pala ang lahat ng ito sa mga pagsubok na kailangang pagdaanan natin upang matuto tayo ng mga aral, upang lumaki tayo, upang masanay tayo. Mga kapatid, sa araw na ito, pakinggan naman natin ang Diyos. Hindi siya nananakot. Nakikiusap lang siya. Magbalik loob na kayo sa akin. Kasama ho tayong lahat sa problema. Kaya sana, kasama rin tayo sa solusyon.